Sabi ko nga sa inyo, hindi ko talaga tinatawag yan ng top o sergeant. Hindi ko tinatawag yan. Pagdadalawa kami yan, sobra ang pan namin. Alam niyo ang kanyan, nung una yan, sabi niya, oh bakit, ano bang ginagawa niyo dito? Sabi niya, nung binigyan na kami ngayon ng halos isang kalahating kapat ng dilis, yung luhuli. Sabi niya, ano bang ginagawa niyo dyan? Sabi niya sa amin, ito si Manong Albino, matakaw talaga yan. Hindi ko sinasabi na kanya. Kundi talagang sa pulutan na yung dilis, yun ang gusto-gusto niya yan eh. Yung unang ngayon yan, ito na. Sabi niya, ano bang gagawin niyo dyan? Kumuha kayo dumakot ngayon siya ng dilis. Ginawa niya ngayon. Sabi niya, nililinisan niya. Ninagyan niya ngayon ng sibuyas, suka. At dating nung makakagat siya ngayon na ganyan, mayroon ngayon yung tawag ito, yung bakuna. Sabi niya, ano ba yung bakuna? Pag tingin niya na ganyan, ay butiti. Butiti. Ako hindi ako talaga nagbibiro yan. Sabi niya sa akin, minsan, sabi niya, ano ba yung butiti? Sabi ko, minsan, yan, nakakalaso. Lahat ngayon ng mga kapitbahay namin doon sa Quezon, Palawan kami doon. Lahat ngayon ng pinuntahan namin, pinagtatanong niya, sabi niya, minsan, bagong kasal pa naman ako. Sabi niya, lahat ng pagtanungan ko, sabi niya, yung bakunang na kinain ko, sabi niya, nakakalason daw. Ayun, sabi ko, nakakalason yan. Sabi niya sa akin, alam mo ito sana, sabi niya sa akin, kung ano man ang mangyari, sabi niya, huwag mong sasabihin sa auntie mo. Kasi kung tutusin niya, yan yung misis niya, mataas ang dugo sa akin, auntie ko yan. Auntie ko yan. Ngayon, ito naman si Manong Albino ay pinsan ko yan. Ngayon, sabi niya sa akin, huwag mong ipagsasabi na nagtimpla tayo ngayon ng bilis, na nakakain ako ngayon ng bulate. Kasi lahat ng pinuntahan niya, pumunta ngayon doon sa lahat ng tindahan doon sa kapaligid sa amin sa Quezon. Ang sabi sa kanya, ang butiti nakakalason. Magdamag yan, hindi yan natulog. Kaya sabi niya sa akin, huwag kong sasabihin doon sa auntie mo, sabi niya, na nalason ako dahil sa pagkain ako ng dilis. Kaya yan, ang hindi ko talaga makalimutan na pagsasama namin hanggang sa huling buhay niya. Kasi pag nung nandito ako, pagkaling ako sa probinsya, wala siyang kainuman sino sa signal, kundi ako lang. Kami lang dalawa ang nagiinuman. Kaya kung minsan, matatnan kami ngayon ni Doktora, yung anak ng panganay, sabi niya, May, wala ka akong may dagdag dito sa amin. Sabi ko naman sa kanya, pasensya ka na. Kaya, yan, kung talagang nakakalimutan hanggang sa huli, hilingan. Kaya, hindi ko na siguro pahabayan pa kasi marami akong kwento sa kanya, pero hindi ko na pahabayan kasi baka mamaya